Grace, ano yung pinanggagalingan ng pagtutol dyan ng alkalde? Yes, Aga, hindi lang dami ng sasakyan ang issue dito kundi ang kakulangan ng konsultasyon sa lokal na pamahalaan. Ayon kay Mayor Benjamin Magalong, hindi raw sila nasasali sa mga desisyon sa franchising na karaniwang nagagawa sa central office ng LTFRB. Git niya dapat may boses ang LGU dahil sila ang direktang humaharap sa problema sa trapiko sa lungsod. Mula ang panukala sa Design Green and Smart Corporation sa pamamagitan ng Romansa Mobility Land Transportation Service na humihiling ng endorsement ng city government para sa operasyon ng 100 e-taxis. Pero para sa alkalde, hindi pa handang lungsod para dagdag na unit. Aniya, sobra na ang taxi sa Baguio kaya dapat may one-in, one-out policy para hindi lalong sumikip ang trapiko. Nakipagpulong na rin si Magalong kay LTFRB Car Regional Director Dumlao para talakayin ang issue. Samantala, nakatagdang magdaos ng consultative meeting ang Baguio City Council sa April 22 sa Sangguniang Panglungsod Session Hall. Inasang dadalong iba't ibang transport groups kabilang ang Federation of Baguio PUV Transport Corporation at United Metro Baguio Benguet Jeepney Federation upang magbigay ng kanilang panig. Layunin ng konsultasyon na alamin ang posibleng epekto ng e-taxi sa mga operator, pasahero at kalikasan at kung pasok nga ito sa long-term plan ng lungsod para sa mas sustainable na transport system. Aga sa ngayon ay hindi pa tiyak kung aabante ang proposal hanggat hindi natatapos ang mga konsultasyon sa mga apektadong sektor. Yan muna ang balita. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Grace Doctolero.